Dahil sa anak ni Julian Cruz Belsemoda. Ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman. Makikita sa loob ng bahay ang kasangkapang antik o sinauna. Ipalalagay rin na ang nagmamahay ay may ugaling mapaniwalain sa mga utos ng pananampalataya. Sa dakong kaliwa ng nanonood ay naroon ang silid ng may bahay. Sa dakong kanan ay may mga bintana at sa dulong kanan ay isang pintong patungong labas. Sa dulong kaliwa ay may isa ring pintong patungo sa isang panig ng looban ng bahay. Pagkaangat ng tabing ay nakikitang nakangupo at nag-uusap ang magpinsang si Don Archimedes at si Don Cristobal. Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, Primo. At kung magkukuro-kuro mo ang magiging hanggan ay maaaring magbago ka ng isipin at palagay. Ang lagay ba'y naparito ka upang yung pagtanggol ng walang hinya? Isipin mo, Primo, na ang tinatawag mong walang hiya ay tunay mong anak, ang bugtong mong anak, na iniwan sa iyo ng nasira. Primo, yay hindi ko na anak. Mula sa mga sandaling niya ay makaisip ng napakalaking kasalanang tulad ng kanyang ginawa. Siya'y hindi ko na anak. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelido. Si Manoling ay kahiya-hiya, karimari-marin, isang malaking batik yan sa lahi ng mga lakambayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupin sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa inyong mag-ama ay nangyari sa lahat. Nagkakamali ka, Primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi ang bagay na yan. Oo, talagang walang hiya, walang turing, walang... Dahan-dahan. Hindi ako makapagdahan-dahan pag ako'y naglalagablab sa galit. Oo, walang pinag-aralan, bastos! Baka'y palagay tuloy ng kapit-bahay na ako'y sabong minura at tinutungayaw. Tatalasan ko ang pinagdahan. Oo, hindi kita sinisisi. Sa palagay ko'y may nakinig ka. At lahat ay may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak, isang bagay na di ka nakatakang gawin ng kabataan mo dahil sa kakasan ng tulog sa mararating. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangay ko sa iyo. Kaya kung pinahalagan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling kong wag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ng itinuturing mong bugtong na anak? Panaman na ikaw ay dalhan ng isang apong hindi man lang nanggaling sa simbahan? Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking nuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit ni sa may di nagkaroon ng kapanghasang gaya ng kapanghasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang pagkakapagpaaral ko sa hayop na yan. Oo, sayang! Walang edukasyon! Ikaw rin ang masisisi sa nangyaring yan. At hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa malabis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ba ang sinabi ni Florante na ang laki sa layaw? Karaniway hubad sa hatol at ngunit sa aral ay salat. Nakita mo na, sa bibig mo na rin nagmumula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawan ng anak. Saka ngayon ay ikaw ang namamagitan upang wag kong pansinin at alintanain ng kanyang kaalibubuan. Dapat mong malaman, Primo, na ako man ay nagdaramdam din sa nangyari. Kaya't kinausap ko si Manoling at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit. Napakapangit. Kapangit-pangitan ng ibig sabihin mo. Oo, pangit pa sa bilang pangit. Ngunit ang sinabi niya sa akin, Cristobal, sabi ko, nangyari ay nangyari na. Hindi na natin may uuuli pa sa rapi. Maaaring itabot ng kasama na. Kung ginawa ng iyong anak, kaya ginawa ng iba, ayaw kung nilala sa laban ng kanyang laman. Sa buo ng kanyang dugo,
lalo ko siyang mapapatay. Kung may 7 buhay man siya'y uutasin kong lahat. Nangyari pa. Kaya ngayon, si Manolo ay wala ng paraan ng gagawa kundi ang magkasal ng tungkulin ng isang ama. Sabi natin, nangyari na. At saka na sa dito ng ito, magwelo ka na. Isang bagong Archimedes ang sinulang sa iyong angkan na siyang magpapakilaw sa atin. Aguelo! Nangyari. Kaya po ka na. Hindi ako sa binabang. Hindi. Akong tunay. Isang akong magdadala ng iyong pangalan. Archimedes ng bayan Pilipino. Yan ang hindi maaari. Kaya pa ng junior. Tatawagin natin Archimedes ng bayan Israel. Nalalaman mo bang pinanganak ng iyong apo ng mismong araw ng iyong 50 kumpleanyos? Basta kung ayaw kong ipamana sa kanyang aking ngalan ng apelyido, ay ano ang kanyang magagawa? May aalis baga sa aking ipagkait ko ang aking pangalan sa iba? Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan sa kanya'y nakaukol. Yan ang kayamanan mong maaaring kunin sa iyo ng iba sa harap-harapan. At ikaw ay di makakatibo. Saka isa pa, kasalanan ba ng iyong apo na ang maging ama niya ay si Manuel? At ikaw ang maging nuno? Matanong kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw sa isang dako. Ano ang ibig mong sabihin? Kamukha mo, sapagkat kung makasigaw ay abot sa kapitbahay. Demonyo! At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita? Ang labandera? Isang buti na lamang upang kalusin ang salot. Oo, yan pa nga hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan ang isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka o pasasaan ka? Kung nagkakamali ng panukat nito, kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera ka. Ngunit kung hanga sa babae niyo, at sa likod ng hindi ko kahit dapat aral ng itong na anak sa salita. Una, si Rita'y nakatapos sa normal school at nakatapos sa paaralang bayan. Ikatwa, diyan siya nakilala ng iyong anak. Patay ang kanyang ina. At si Rita'y naiwan sa piling ng kanyang ina. Halos sunod-sunod, parang puro na ito ang mga anak. Si Rita'y naalis. Wala sa sandaling nakilala ng mga pinuno ng parang bayan ng kanyang ina. Ngayon, hindi na silang sasagutin. Sa Mactwin, ang Ritang yang anak ng labandera ay Isang babae malinis, ituring, dangal, at maliban sa muting-muting pagkakahanang kalimutan ng gandahang lalaki ng iyong anak, ay walang magsusurot sa kanyang kasalanang lipunan ng mga tao. di kung gayon ay mag-iisang buwan na ang anak. Oo, 1 buwan at 13 araw. At hindi pa nabibinyagan? Hindi pa. Sapagkat ang ibig nila ay magpakasal muna bago pabinyagan ang iyong apo. O, ay ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung pakakasal? At pabinyagan ang bata upang lumaking Moro at Simaron. Kung sa bagay, kapwa na nga si gulang na si Manuel, maging si Rita. Ngunit pinahasi ibig ni Manuel na magkasa ng kanyang pagkakasala. Kaya ang hinihintay na lang ay iyong pahintulot. Pahintulot? Aanhin pa ang pahintulot? Nang siya'y magtayo ng templo ay nangailangan ng aking pahintulot? Kumporme na akong siya'y mag-asawa
kung ibig niya upang mailigtas sa kasalanan ng kanyang walang malay na anak. Ngunit kung ako pa ang magiging alkagwete na magbibigay ng pahintulot, ayan ang hindi maaari. Sinabi mong sila ay may layang pakasal? Abe, pakasal sila at tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata. Ang sinisisi ko yung ama't ina. Kaya kung ibig nila ay pakasal sila, kahit makasanlibo at ako'y di kikibo. Sapagkat sinabi ko sa iyo na malaon nang nayari ang aking pasya. Ako'y walang anak. Ako'y nagkaroon ng isang anak na suwail. At ang suwail na iyo'y malaong ko nang ipinagtulos ng pangdila. Bueno, mapuulit tayo sa salita na hindi na ito sasagutin. Ganang ko na ang aking sasagutin. Ang paalala ay labo sa tao sa kalimutan. Paalalahanan na kita. Kung ikaw ang nag-usap wala na akong magagawa. Pinasasalamatan kita, pinsan. Ngunit, bago ka umalis, ay utang na loob sa iyo. Kung makikita mo si Manoling, sabihin mo na nais ko siyang makausap. Kapag sa unang tanungan namin ay di sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manoling siya o ako'y hindi na si Archimedes. Oo, nariyan lamang si Manolo. Tawagin ko. Ngunit ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kakalimutan si Manolo ng iyong anak. Nalalaman ko. Oo, hindi ko kakalimutan siya'y aking anak. Hindi mo dapat buhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Kilala kita. Kapag nagdidilim ang iyong isip ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isaisip mo na ikaw man at ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan. Pero, tatawagin mo ba o ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes! Archimedes! Papasok sa pintong kanan samantala yaot dito sa buong bahay si Archimedes na bulong ng bulong at kumpas ng kumpas. At dito nagtatapos ang kwento.